nagtatrabaho lahat. Okay. So, yung iba hindi nagtatrabaho. Kung hindi nagtatrabaho, ano? Ay, plain housewife. But being a plain housewife, there's nothing wrong with that. Ibig sabihin, okay siya. Yung trabaho natin, minsan yung mga tao, iniisip nila na ang trabaho, ito yung source of their income. Is correct? Yun yung source nila. Pero I beg to disagree. And some of us here are beg to disagree. Kasi ang source talaga, hindi yung trabaho natin. Hindi yung mga mahal natin sa buhay. Hindi yung mga damit natin. Hindi yun yung pinagbola ng lahat. Ang pinagbola ng lahat, kilala niyo ba kung sino? Ang Diyos. Kaya ang napaka-importante na bakit taon-taon, pangalawang taon na ito, bro, no? Okay, palapakan nga natin si Brother Marlo and the family. Isipin nyo, pangalawang taon na to, they're sharing their blessings. They're sharing their blessings. So, sabi nga, it is better to give than to receive. They also acknowledge, ang Toledo family, especially Brother Marlo, ina-acknowledge nila na kung wala ang Diyos sa buhay nila, wala silang magagawa. They cannot share these blessings. Okay? Yung turkey, yung pabo, special to sa mga Amerikano. Pero kada bagong taon, na-afford natin to, mahal nito, di ba? Ako talagang, pagpupunta ako dito, taon-taon, yan ang hinahanap ko eh. Yung turkey. Kasi special sa kanila yan, lalo na sa Thanksgiving, Christmas, di ba? Special sa kanila to eh. Pero, hindi tayo after dito. Tama ba yun? Okay. So, yung trabaho natin, yung mahal natin sa buhay, they are not the source of everything. The source of all, walang iba kundi ang Diyos. Kaya di ba dapat lang na at the beginning of the first day of the year, yung tong January 1, dapat we should ascribe the glory to His name. Pag sinabing ascribe, ibigay natin yung pasasalamat sa Diyos. Eh lalo tayo mga Pilipino. Ang galing natin tumanaw ng utang na loob. Tama ba yun? Ipagbayad ka lang sa jeep, hindi mo na nakakaligtaan yun. Gusto mo, parang si FPJ, nag-uunahan kayo sa pagbabayad sa jeep. Tama, di ba? Ngayon, kamusta naman yung nakaraang taon? Kamusta yung nakaraang taon? Madam, yung nakaraang taon, may mga problema ba? Okay naman po. Pero hindi ka nawalan, may mga problema rin naman. Ngayon po. Okay, sa ngayon. Okay, it is inevitable. Okay, may mga problemang darating. Nung nakaraan, may mga problema tayo. Okay? Meron tayong mga alalahanin itong nakaraang taon. So, ibig sabihin ba, itong taon na ito, mawawalan tayo ng problema? Sino naniniwalang wala nang darating na problema itong taon na ito sa buhay niya? Lahat tayo meron. Lahat tayo may mga pagsubok. Sabihin nga natin pagsubok. Pagsubok. Sabihin natin pagsubok. Bakit pagsubok? Eh di ba yung test yun sa English? Test, pagsubok. Sino dito yung mga estudyante? Taas ang kamay. Yung mga nag-aaral, taas ang kamay. Di ba? Pagpasok nyo, sigurado nag-aantay na yung mga quizzes, mga examination. Sabi nga ni Isi kanina, nako, tinatanong ko siya kanina. Sabi ko, kumusta pag-aaral? Nako, ang hirap. Diba? Magkakaroon na tayo ng future na doktor, veterinarian. Palakpakan naman natin. Okay? So, yun. Kung nakaraang taon, may mga kalungkutan. Nung nakaraang taon, may mga problema tayo. Pero hindi lahat ng panahon. Hindi lahat ng panahon, meron tayong problema. Hindi lahat ng panahon, meron tayong pag-iyak. Sabi nga sa Bible, there is a time for everything. May iba't ibang panahon. May panahon ng pag-iyak, pero may panahon ng pagtawa. May panahon ng kalungkutan, pero may panahon ng kaligayahan. Okay, huwag tayong mukhang Bernie Santo nakatingin sa akin dito.
Yung uso nyo parang nakasayad na sa lupa eh. Di ba? Hindi dapat ganon. Kasi sabi na ng Lord, behold, I am creating new things. Gagawa ako sa buhay nyo ng isang bagong araw, isang bagong panahon, and you won't regret it. May mga problema tayo yesterday, kanina lang. Pero itong pagpasok ng unang araw ng bagong taon, kailangan meron tayong backer. Di ba mga Pilipino sanay sa backer? Pastor, kamusta? May trabaho ka na ba ngayon? Wala kasi kong backer eh. May nakilala ka ba? Di ba? Kailangan ng padrino eh. Pero alam niyo, gusto ko i-introduce sa inyo yung isang backer na kung saan lagi kang malakas. Ang i-introduce ko sa inyo ngayon ay isang padrino na kung saan hindi ka niya iiwanan at kailanman hindi ka pababayaan. Meron ilan sa atin dito nagkakaproblema. Nag-aaway-away ng mga magulang, mga kapatid dahil sa lupa, dahil sa mga pag-aari. Uy, sabihin ko yung isa doon ha. Parang nakaka-relate ha. Okay, may palalim na bukol at buntong hininga. Hindi, talagang magkakaroon ng ganon. Pero alam nyo, sabi sa Bible, sabi nga ng kanta, di ba? Malilimutan ba ng ina ang kanyang anak na kanyang tangan-tangan? Ngunit ang sabi ng Diyos, kailanman hindi kita kakalimutan, kailanman hindi kita iiwanan. Palakpakan naman natin ang Diyos. Kailangan natin ng Diyos sa buhay natin. Kailangan natin siya. Okay, ngayon po, itong January, magtuturo po ako sa Ricardo Papa sa Taguig, tinusan po ako. May high school doon, malaking high school. Saka isa sa pinakamalaki ring elementary school. Kasi po ang tuturo ko po doon, mental awareness. Bakit? Bakit nangyari to? Kasi kailangan ng mga tao ngayon itong mental awareness. Kasi sa Taguig National High School, kung nagkaano yun, 2 kabataan doon na nagpakamatay. 2 babae. Isang 13 years old, saka isang 15 years old. Bakit nagpakamatay? Kasi yung boyfriend nila magpinsan, silang 2 mag-best friend. Pinrek sila ng boyfriend nila na magpinsan. Sabi ng isa, gantihan natin, bawian natin. Okay, nagpakamatay sila. Gusto silang pasakitan yung mga boyfriend nila. Pero edad 13 and 15 years old. Mental awareness. Hindi na alam. They don't know that there is someone na kung saan hindi mag-iiwan sa kanila at magpapabaya. Nowadays, yung mga kabataan, karamihan kabataan dito, sino ang nagbe-babysit sa mga kabataan ngayon? After nilang umalis sa account ng age of accountability, sino nagbe-babysit sa kanila? Cellphone, gadgets, internet. Okay, hindi mo na namalayan. Ano yung nangyari sa anak ko? Dati, ang pilo-pilo, ang bait-bait. Pero bakit? Saan yung makukuha yung pagmumura? Ba't sumama ugali niya? Kasi ang nagbe-babysit kasi, cellphone, yung mga Facebook, social media. Kasi mga kabataan, nakikita nila, okay, mas ginagawa nilang sumbungan yung mga FB friends. Yung mga post ng post, tapos yung mga nanay, walang alam. Alam nyo, napaka-importante na meron tayong isang matibay na backer. Isang backer na kung tinatawag na an ever-present help in times of trouble. Yung laging sasaklolo sa'yo sa panahon ng may problema ka. And it is none other than Jesus. It is none other than God. Ang Diyos ang kailangan natin. Kung nakaraang taon, seasons of weeping, seasons of so many trials, seasons of so many problems that we might encounter in our everyday lives. Pero sabi sa Bible, Psalms 30 verse 5, weeping may remain at night, but joy comes in the morning. Ang pag-iyak ay magtatagal sa magdamag, ngunit galak ay dumarating sa umaga. Ibig sabihin, yung problema mo,
nung nakaraang taon, hindi mo na magiging problema sa susunod na taon. Ibig sabihin, yung problema mo nung 2 taon na nakakaraan, problema mo pa rin ba ngayon? Eh yung 2 taon mong problema, nung 2 years ago na problema mo ba ngayon? Yun. Hindi naman lahat, di ba? Meron tayong masasabi na yung iba, yung problema nyo ng nakaraang taon, hindi ko siguro magiging problema mo ngayon. Unless na lang kung ang problema mo yung itsura mo. Sabi nga, di ba may sinasabing how can you face your problem? If the problem is your face. So yun ang magiging problema mo. Pero ang problema hindi nagtatagal yan. Hindi nagtatagal ang problema. Ito po ang sinasabi ko sa inyo ngayon. May pangako ang Diyos. Ang pag-iyak mo, umiiyak ka nung nakaraang taon, o yung kagabi lang umiiyak ka, pero sabi ng Diyos, hindi ka naiiyak ulit. Ngayon, ito na yung panahon, tatawa ka na. Tawanan mo nga yung katabi mo. Ngitian mo nga sila. Ibig sabihin, ngayon, hindi laging malungkot. Hindi pwedeng ang buhay mo punong-puno ng problema. Hindi pwedeng ang problema mo ng 2 taon, 3 taon, problema mo pa rin ngayon. Hindi nagtatagal ang problema. Alam niyo ba, pag-isip natin sa umaga, ang Diyos laging may regalo sa atin. Ang regalo ng Diyos sa atin, sabi doon, the steadfast love of the Lord never ceases. They are new every morning. Pag-isip pa rin natin sa umaga, pwede tayong mamili eh. Anong regalo ang tatanggapin ko? Pag-isip ko pa lang. Kasi sino dito yung robot? Asa kamay? Yung robot. Wala sigurong robot dito, no? Yung genetically modified. Yung robot, nakaprogram yan kung anong gagawin niya, yung mga AI. O yung tinatawag na artificial intelligence. Okay, hindi tayo robot. Meron tayong tinatawag na free will. Sabi natin free will. Free will. Ano ibig sabihin ng free will? Nilikha tayo ng Diyos na pwede tayong mamili. Pwede tayong magdesisyon. Kung gusto natin pumunta rito, pupunta ka doon. Pwede kang mamili eh. So, pag-isip pa lang sa umaga, meron nang nag-aantay na regalo pala ang Diyos sa atin. Ang regalo niya, ang kanyang pag-ibig. Ang regalo niya, ang kanyang kapayapaan. Ang regalo niya, ang kagalakan. Ngayon, mamili ka. Sino ang tatanggapin mo? Anong tatanggapin mong regalo pag-gising mo? Nasa iyo yun. Kung ang tatanggapin mo, itong bagong taon na ito, ay yung mga problema mo pa rin, pwede mong sabihin, ang problema ko noon ay problema ko pa rin hanggang ngayon. Then, sabi sa'yo, I assure you, mananatili yung problemang yun. Mananatili yung mga problemang yun. Diba? Wala na naman. Sino nakakita ng yung ibon na umiikot-ikot sa ulunan mo? May masama ba doon? Pag ang ibon ay nasa ulunan mo, umiikot-ikot lang siya. Yung ibon, umiikot-ikot sa ulunan mo. Eh paano kung yung ibon na umiikot? Paano yung ibon na umiikot sa ulunan mo, eh biglang dumapok sa ulo mo? Biglang namugad. Sabi niya, wow, mugad to ah. Biglang naiang ka, tumain ka sa ulo. So, may problema doon, di ba? So, ganun din yung mga problema. Kung gusto mong manatili ang problema mo sa buhay mo, entertain mo yan na ng entertain. Oy, problema, loves na loves kita. Sakit ng ulo, mahal na mahal kita. Di ba? Masamang bisyo. Inaasawa kita. Kalungkutan. Mahal na mahal kita. Di ba? Sobra-sobra pa raw. Ngayon, nasa atin ang desisyon. Ang pangako ng Diyos sa atin, ang pag-iyak ay magtatagal sa magdamag. Ngunit galang ay dumarating sa
Pwede ba natin sabihin sa year 2025 pa? Hindi. Pwede ba natin sabihin sa year 2026 pa? Hindi. Ang sabi, ang pag-iyak ay magtatagal sa magdamag. Ngunit galak ay dumarating sa umaga. Palakpakan natin ang Diyos. Ngayong taon na ito, mamili ka. Mamahalin mo ng sobra-sobra ang problema. Mamahalin mo sobra-sobra yung mga negatibong nangyayari sa buhay mo. O pagising mo pa lang sa umaga, ang yayakapin mo ay ang pagmamahal ng Diyos. Amen! Palakpakan natin ang malakas ang Diyos. Tayo kong lahat ay tumayo. Sabi sa Bible, sa Revelation chapter 3 verse 20, ako ay nakatayo sa pintuan ng iyong puso at ako ay kumakatok. Kaya sabi sa Bible, 2 o 3 magkaanipon sa kanyang pangalan, siya ay nasa kalagitnaan. Di ba pag nag-usap tayo sa nakakatakot, hindi kinabutan tayo? Eh how much more pa kaya kung ang pag-uusapan mo ay ang Diyos? Ikinabutan tayo ng kanyang presensya at yun ang Holy Spirit. At ang sabi ni Jesus, makinig po kayo mabuti. Nakatayo ako sa pintuan ng puso mo at kumakatok. Kumakatok siya sa buhay natin ngayon. Kung nakaraang taon, noong mga nakaraang taon, ikaw ay naghahari sa buhay mo, ang gusto ng Diyos siya naman ang maupo sa trono ng puso mo. Kasi kapag ka ikaw ay naghari sa buhay mo, you will end up a miserable life. Kasi nanananan ka according to your own understanding. Nanananan ka sa iyong kalooban. Dapat, ang kalooban ng Diyos ang masunod sa buhay natin. At ang kalooban ng Diyos, alam niyo kung anong kalooban ng Diyos? Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sabi natin, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Isang buhay na ganap at Ano yung kasiyasiya. sabihin ng alive unto the fullest? O isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ito po yung buhay na kung saan may problema, hindi mawawala ng problema, pero meron ang tinatawag na peace that passeth all understanding. Pag sinabing peace that passes understanding, ito yung kapayapaang di malirin. Ito yung kapayapaang sa gitna ng mga problema, sa gitna ng mga tensyon, sa gitna ng mga kabigatan, payapa ka. Naranasan niyo yung ganon? Actually, I'm sorry to tell you, hindi natin maranasan yon if you're still living independently apart from God. Hindi natin maranasan yon. Ang nakakaranas ng noon ay yung merong relasyon sa Diyos. May relasyon sa Diyos. Ngayon si Jesus kumakatok sa puso natin. Sabi niya, kaya pagbuksan mo na ako. Ako naman, kung noon, binabalikan ko lahat ng mga problema mo. Ngayon ako naman, itong taong 2024, ako naman ang masunod sa buhay mo. Si Jesus Christ na alam na niya na siya ipapako sa krus ng Kalbaryo. Alam na niya na yung paghalik sa kanya ni Judas, ay halik ni Judas, na ipagkakanulo siya. Alam na niya, ipapako siya mababayubay sa krus ng Kalbaryo. Pero nga nanalangin siya sa Garden of Gethsemane, ang sabi niya, Lord, let this cup of suffering pass from me. Lord, yung sarang ng paghihirap, bayaan mong wag kong maranasan. Kasi alam niya yung hirap na maranasan niya. A few hours, nung siya'y hinuli at hinalikan ni Judas doon sa Garden of Gethsemane, alam niyang siya'y ipapako sa krus, mabibilit siya sa kahihiyan, alam niya yon. Pero ang sabi niya, kung siya ang masusunod, alisin mo sa akin ang paghihirap na ito. Pero hindi Katulad ni Jesus Christ, sabi niya, alisin mo sa akin ang paghihirap na ito, pero wag kalooban ko ang masunod, kalooban mo, O Diyos Ama, ang masunod. Gusto niyo bang masunod ang kalooban ng Diyos Ama ngayong taong 2024 sa ating mga buhay? Kung gusto niyo masunod yung kalooban ng Diyos Ama, pagbuksan po natin si Jesus na kumakatok sa ating mga puso. Hindi mahalaga kung anong religion mo ngayon. I'm not preaching to you any religion, sect,
organization, or any affiliation. It doesn't matter eh. Kasi pagpunta natin sa heaven, hindi naman sasabihin ng Diyos Ama, iglesia ka ba? Born again ka ba? Kaya kita papasukin dito? Katoliko ka ba? Hindi naman sasabihin yun eh. Isa na naman ang tatanungin sa atin, pagpunta natin sa heaven. Tinanggap mo ba ang aking anak na si Jesus as your Lord and Savior? Tinanggap mo ba siya bilang Panginoon mo at sariling tagapagligtas? Maraming tao, si Jesus, kilala mo ba si Jesus? Oo, siya yung sinisilang tuwing Pasko at namamatay tuwing mahal na araw. Pero tanungin mo siya, do you know Jesus Christ personally as your Lord and Savior? Kilala mo siya sa malalim, sa kaparaanan, di ba sa mag-best friend? Okay? Kaya kayo naging mag-best friend, kung may best friend kayo, problema niya, problema mo. Di ba? Nag-sharing kayo, give and take po yun. Sa mag-asawa, ganun din, sa magkarelasyon, ganun din. Eh, si Jesus Christ pa sa buhay nyo, best friend, mo ba siya? Di ba? Sabi nga doon, walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Sabi sa Bible yun, sino yung kaibigan na yun? Si Jesus Christ. Siya yung kaibigan. Siya yung hindi man lalagdag sa'yo. Ang kaibigan mo, magaling lang yan pag may happenings. Ang kaibigan mo, magaling lang yan pag okay, walang problema, masaya. Pero kapag ka, may asunto ka, may problema ka, may gusto ka sa buhay mo, kaibigan mo pa rin ba siya? Pag nangangailangan ka, wala kang pera, gusto mo umutang, ay next time. Diba? At kung ano nang sasabihin, tapos hihingan mo ng tulong, hindi, sa iba ka na lang humingi ng tulong, hindi. Pero ang Lord Jesus Christ, I'm not preaching to you in any religion. I'm preaching to you Jesus Christ. Siya yung reason for the season ng dahilan ng Pasko. Sabi sa Acts chapter 4 verse 12, walang pangalan sa silong ng langit na sumang binigay ni kaligtas ng mga tao, maliban lamang sa pamagitan ng Panginoong Yesus. Palakpakan natin ang Diyos. Itong taong 2024, bayaan natin ang kalooban ng Diyos ang masunod sa ating mga buhay. Aminin natin sa Diyos na kapag kahibalik po ako, Panginoon, itong 2024, hindi ko po kakayanin ang mabuhay itong taong 2024. Tanggapin natin siya bilang Panginoon natin at sariling tagapagligtas. Gusto niyo ba tanggapin si Jesus? Maraming tao, kinikilala siya bilang Savior, bilang tagapagligtas. Pero, hindi siya kinikilala bilang Panginoon ng buhay nila. Na ano man ang gagawin nila, ano man ang paplanuhin nila, ang lahat ng bagay ay pagkakatuwa. Alam niyo mga kapatid, noong taong 2024, gusto ng Lord na magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya. Gusto ng Lord, lalo na sa mga kabataan, gawin natin siyang best friend. Basingin pa sa best friend mo ngayon. Basingin pa sa FB friends mo ngayon. Kasi siya yung best friend na kailanman hindi ka niya iiwanan, kailanman hindi ka niya pababayaan. Ang mga tao ngayon, ginagawa pundasyon ng trabaho, ang love life, o ba't ka magpapakamatay? Kasi pinilay ko ng boyfriend ko. O bakit ka ayaw mo na mag-aral? Kasi pinubuli ko doon. Ba't ayaw mo ng mag-porsige sa pagtatrabaho? Kasi hindi okay yung boss ko eh. Hindi ganun. Okay? Dapat, sa buhay natin ito, kung meron tayong Kristo sa buhay natin, ayaw natin pagtutupayan ng lahat ng bagay. Tanggapin natin siya bilang Panginoon natin at sariling tagapagligtas. Mga kapatid, hindi mahalaga ang religion. I'm not preaching to you any religion. Hindi kailangan religion. Yung magnanakaw sa krus, bakit naligtas yun? Sabi niya, Jesus Christ, Panginoon, sabi niya, ipaghanda mo ako. Di ba? Ipaghanda mo ako sa pupuntahan mo. Di ba? Parang gano'n. Pero ang sabi ni Jesus Christ, sandali. Iglesia ni Cristo ka ba? Di ba? Iligtas mo ako, Panginoon Jesus. Sandali. Katoliko ka ba? Hindi naman sinabi gano'n. Ang sabi niya, verily, I say unto you, you will be with me in paradise. May tatlong bagay na ginawa
yung magnanakaw sa krus, kaya siya nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Una, kinilala niya na siya yung makasalanan. Pangalawa, kinilala niya na si Jesus ay walang kasalanan at tagapagligtas at Panginoon ng buhay niya. Yung pangalawa at pangatlo niya. Kung sino man tanggapin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, hindi po religion. Ngayong taong 2024, gusto ng Diyos, samahan niya po tayo. Kasi kapag tayo walay po tayo sa Kanya, wala po tayo magagawa. Tayo kung lahat tayo huwag tumigil. Iras po natin ang ating mga kanang kamay. Tanggapin po natin ang ating Panginoon, hindi religion, kundi isang personal na relasyon. Sabihin po natin, O Amang Banal, na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng Panginoon Kristo at sa patnubay ng Banal na Espiritu Santo, ako po ay nagpapakumbaba na dumudulog sa iyo ngayon. Sabihin po natin, Panginoon, ako po ay isang makasalanan at hindi nakaabot sa iyong kaluluhandrian. Inaamin ko po na ako po ay nagkasala sa iyo. Inaamin ko po ako ay nagkasala sa aming pag-iisip, salita at sa gawa. Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga nagawang kasalanan. Panginoong Jesus, ang sabi mo, magpapahayag ko ang aking mga kasalanan. Sabihin po natin, ikaw ay banal at tapat na ako ay patatawarin mo at lilinisin mo mula sa aking mga kasalanan. Sabihin po natin, Panginoon, tinatanggap kita. Touch po natin ang ating kamay. Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Ano man po ang gagawin ko, ano man po ang paplanuhin ko, ang lahat ng bagay ay ipagkakatiwala ko sa iyo. Salamat, Panginoon. Ako ay may buhay na walang hanggan. Ikaw ang aking kalakasan. Ikaw ang solusyon sa aking mga problema. Ikaw ang aking kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bamahin po yun yung mga kamay. Meron kayo na nagpe-pray tayo, meron dito may problema. Mas yung problema niya parang sa isip niya, parang hindi niya nakakayanin. Parang ito na yung katapusan ng buhay niya. Hindi niya, mas mamatalis pa niya mamatay kaysa sa problema dito. Pero ito yung sinasabi ko sa iyo, kung sino ka man, sabi nga, only God can hear your heart's cry. Narinig ng Diyos yung mga impet, sikretong impet o iyak mo sa puso mo. Kung sino ka man, ang sabi ng Diyos sa iyo, umanakad ka. Gawin mo lang akong Panginoon mo at sariling tagapagligtas, and I will take care of everything. Maging sod na sod ang buhay mo. Kapag ka pinagkatiwala mo sa akin ang lahat ng bagay sa buhay mo. Meron dito, parang tingin niya yung problema niya hindi matupad-tupad, sabi ni Lord sa akin kanina. Ang sabi ng Lord, itong taong 2024, makikita mo ang katuparan ng mga pangarap mo. Amen? Napit mo yung presence ng Lord ng lakas, grabe. Meron dito may sakit karamdaman. Pero ang sabi ng Diyos, habang nagpe-pray tayo kanina, hindi magtatapos sa sakit o karamdaman ng buhay mo. Hindi pa kalooban ng Diyos na mamatay ka sa sakit na yan. Ang kalooban ng Diyos, gumaling ka sa iyong sakit at karamdaman. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Isang malakas na palakpak sa Diyos. Amen. Sa susunod na taon po, dito po sa Toledo Residence, huwag pong tayo ulit, mag-invite po tayo. Okay, mag-invite po tayo ng mas marami pang masyashare ng Word of God. Ngayon po, makakaasa po ba ang Diyos sa buhay natin na siya ang Diyos natin itong taong 2024? Makakaasa ba ang Diyos na siya ang gagawin nating baker at padrino ngayong 2024? Makakaasa ba ang Diyos na hindi lang si Tulpo ang susumbungan natin? Ang Diyos ang una, first and foremost na ating sumbungan. Palakpakan natin ang Diyos. Binabati ko po kayo lahat. Tayo po lahat ay ayok at manalangin. Lord, alam mo, Panginoon, kung sino yung taong sinasabi mo kanina, Panginoon. Lord, salamat. Kanina, Panginoon, ang bigat ng dibdib niya, ng taong yon. Pero kanina, Panginoon, habang
nagpe-pray kami. Nakita ko, Panginoon, niyayakap mo yung tao mo. Niyayakap mo ng iyong pagmamahal. Sobra-sobrang pagmamahal, Panginoon. Lord, itong mga taong narito ngayon, Panginoon, hindi ko sila kilala, hindi ko alam ang kanilang mga pangangailangan. Pero ang buhay nila, Panginoon, ay isang bukas na aklat sa iyong harapan. Alam mo, Panginoon, lahat ng mga pangangailangan ng mga tao ito, Panginoon. Ngayong taong 2024, Lord, we declare breakthroughs in their lives. Lord, we declare open doors of opportunities. Pagbubukas, Panginoon, ng mga pintuan ng oportunidad sa kanilang mga buhay. Lord, dinideklara namin, Panginoon, na ang taong ito ng 2024 sa buhay namin will be a year of breakthroughs, Father God. Just one touch of your favor, Lord God. Everything will be changed in our lives, Lord. Just one touch of your favor, Panginoon. Healings. Lord, rumaragas ang pagpapala, Panginoon, ang ipakikita mo sa amin. Kaya, Panginoon, we're in the spirit of expectancy, not something good, not something better, but something best is going to happen in our lives, so God. Makikita namin, Panginoon, siksik, liglig, at nabuumapol na pagpapala. Makikita namin, Panginoon, ang kagalingan. Makikita namin sa mga estudyante ang wisdom and knowledge, ang Solomonic wisdom. Makikita namin, Panginoon, kabi-kabi ng pabor. Magbubukas, Panginoon, ng mga pintuan ng oportunidad sa buhay namin. Magkakaroon kami ng kagalakan. Tatawa kaming muli, Panginoon. Mawawalan ang kalungkutan. Kagalakan ng pinalit mo ngayong taong 2024. Itong taong 2024, Panginoon, matutupad ang aming mga pangarap sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng sumasang-ayon ng may pananampalataya sa Diyos. Sinigaw po ng malakas na Amen. Sa mga malakas na Amen. Amen! Paramaan po natin ng Diyos. Amen. Meron po ba dito mag-testify kung sino po dito yung hinipo ng Diyos kanina? Okay, meron po ba? Yung sinasabi ko kanina, na meron dito ng mga problema, yung hirap na siya, meron dito may sakit karamdaman, okay, pwede po kayo mag-testify. Igagay ko po kayo. Meron po ba? Okay. Kung meron po ba? Sige po. Meron po ba dito? Okay. Meron ba? Oh, si ate. Balapakan natin ang Diyos sa buhay niya. Sige, ano ba nangyari? Hindi, okay lang. Kahit kung sabihin yung problema mo. Pero, kanina, alam ko, kanina, nagkakita tayo. Grabe yung presence ng Lord. Kasi, ano ko, nandito yung presence ng Lord kanina. Niyayakap eh. Niyayakap eh. So, ano ba gusto ko? Overwhelmed siya. Okay? Kanina kasi nakita ko, yakap-yakap siya ng Lord kanina. Ay, kung dumalan yung presence ng Lord, tapos kumanon. At meron dito, kung sino may sakit karamdaman, hindi magtatapos ang buhay mo sakit karamdaman. Okay? Instantly, pinagalitan na ng Lord. Kung sino ka man. Okay? Palapakan natin ang malakas ng Diyos. Amen. Pwede po bang matawag po dito si Brother Marlo at saka Sister Grace? Pag-pray namin kayo dito. Brother Marlo. Lord, kita-kita mo, Panginoon. Kita-kita ng Diyos yung kalakihan ng puso. Okay? Ng Toledo family. Kaya kita-kita natin na talagang meron silang puso. Okay, sabi nga kapag kami mission, there is always provision. So, kaya pinagpapala sila ng Lord eh. Okay, kasi meron sila sa puso nila, nakikita ng Diyos yung kalakihan ng puso nila na gusto nilang magdala sa Lord ng marami pang kaluluwa. Okay, palapakan na natin ang Diyos sa buhay ng mag-asawa. Praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Sige, ano ba yung request? May hiling. Prayer request. Pastor, yung wala naman kasi kami hiling na maging okay yung buong family ko at saka yung mga taong nangangailangan ng mga kagalingan na may mga sakit. Yun na naman. At saka maging healthy tayo sa ngayong 2024 na maraming blessing yung darating sa ating mga buhay. Sa malakas na palakpak naman, no? Hindi lang naman sila eh.
Lahat tayo. Magkakaroon tayo ng manigo at masaganang bagong taon. Sige, pag-pray natin siya. I-hands natin yung mga pray natin. Lord, we're praying, Lord, for Brother Mario and Sister Grace. Lord, maraming salamat sa buhay nila na ginagawa na nilang tradisyon to yearly. Ito ay pangalawang taon na, Panginoon, na ginagawa nila ito, O Diyos. At alam ko, Panginoon, hanggang, Lord, sa huling hininga ng alang buhay, gagawin nila ito, Panginoon, para sa iyong kapurihan. They will return the blessings. Lord, ipabalik mo, Panginoon, ang pagpapala, Panginoon, na binibigay nila sa bawat isa sa amin narito, O Diyos. Lord, bigyan lalong pagpalakihin ang kanilang mga puso, Panginoon. Enlarge the place of their tent, that they may stretch forth to the right, to the left, Father God, at makita nila, Panginoon, ang kabi-kabilang pagpapala sa kanilang mga buhay, Lord. Lord, yung kontrata ni Brother Marlo, Panginoon, lalong pang paramihin, Panginoon, walang sukat pagkalagyan. Lord, itong taong 2024 na ito, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang gawa ng kanyang mga kamay, ano man ang hawakan ng kamay ni Brother Marlo, it will be blessed. Kontrata, it will be blessed. Mga kliyente, it will be blessed, Lord. Maging si Sister Grace, Lord, bilang may bahay, Panginoon, bigyan mo pa siya ng Panginoon ng pure heart, ng busilak na puso na laging open sa ganitong misyon, Panginoon, ang mamalakaya ng mga tao. Lord, pagpalain mo ang kanilang mga supling, Panginoon, ang kanilang mga anak, Panginoon. Huwag mo silang iwanan, huwag mo silang pabayaan. Give them Solomonic wisdom, Lord, and let them eat the fruit of their labor. Lord, sinaisi mga bata, Panginoon. Hallelujah. Kaya mo, Panginoon, na maabot nila, Panginoon, ang kanilang mga pangarap. Lord, someday, Lord, in your time, Father God, in your time, they will become professionals, Lord, excelling, Lord, sa kanilang mga fields, sa kanilang mga larangan, Panginoon Diyos. Lord, pagpalain mo, Lord, ang buhay, Panginoon, ni Brother Marlo at ni Sister Grace, Panginoon, at kanilang buong sambayan. Ang sabi mo, they're building the house of the faith, Lord. At alam ko, Panginoon, that Marlo and Grace will serve you, Father God, at maging ang kanilang mga anak, Panginoon. Kaya, Panginoon, pagpalain mo, Lord, ang Toledo family, pagpalain mo sa bayan ito, mag-station ka ng mga warring angels sa apat na corners nito, ng mga ministering angels, O Lord. Lagi mo silang balutan ng iyong banal na dugo. Maraming salamat po at alam po namin magpapatuloy ng itong klase ng misyon ng Lord ng gawain ng pagbibigay at pagbabahagi ng iyong salita, Panginoon, hanggang sa iyong muling pagbabalik. Maraming salamat po. Pagpapalain po maging mga nakiisa sa panalangin ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, sige. Bago tayo maglaro, ay close muna natin sa panalangin, no? Tawagin natin si Sister Brenda. Dito din pala ako. Panginoon, maraming salamat po sa pagtipon-tipon namin, Panginoon. At salamat, Lord, sa napakagandang mensahe niyo po sa bawat isa. Lord, lahat ng pagkikita namin, Panginoon, hindi kami magkakilala. Lahat po ng ito, Panginoon, ay may dahilan, Father God. And Lord, salamat. Kanina sa preaching ni Pastor Jam, sobrang ramdam namin, Panginoon, ang iyong pagmamahal, Lord. Lahat kami, may kanya-kanya kaming problema, may kanya-kanya kaming sitwasyon, Lord. Pero isa lang ang mensahe mo, Panginoon. Ang problema na yan, Lord, ay hindi magtatagal. Yan ay may katapusan at yan ay may sagot. Magtiwala lang kami sa iyo, Father God. Maraming salamat, Lord. And as we close this Panginoon, we just want to surrender everything our lives to you, Father God. And muli, Panginoon, thank you for using Pastor Jem, Pastora Gemma, Panginoon, upang mas maging malapit ang aming relationship with you, Lord. And thank you for using Marlo and Grace, Panginoon. Ginamit mo sila, Panginoon, to share your blessings, Panginoon, sa amin. And yung message mo, Lord, na kami ay magkakapatid, hindi man kami magkamag-anak, pero yung gusto mong iparamdam sa bawat isa, Panginoon, is yung love mo, Lord. Love mo sa bawat isa na kami ay magmahalan, and we help each other, Panginoon. And higit sa lahat, Lord,
lahat ng gagawin namin, Panginoon, is inaalay namin sa iyo, Father God. Maraming salamat sa napakagandang message. And this 2024, Lord, we claim blessings, prosperity, answered prayers, siksik-liglig ang biyaya ang darating sa bawat buhay ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Father God. In Jesus' mighty name, Amen.